Magandang araw po sa inyong lahat. Simulan na po natin. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos ay banal. Huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magsisinungaling, o manlilinlang sa isa't isa. Huwag ninyong lapastanganin ang aking pangalan sa pamamagitan ng maling panunumpa. Huwag mong aapihin ang iyong kapwa o kukunin ang hindi iyo. Huwag mong ipagpaliban ang upa ng manggagawa hanggang kinabukasan. Huwag mong susumpain ang bingi o lalagyan ng hadlang ang daraanan ng bulag, kundi igalang mo ang iyong Diyos. Huwag kayong makikinig sa paghatol. Huwag papanigan ang mahirap dahil lamang sa awa, ni ang mayaman dahil sa impluensya. Hatulan ninyo ang kapwa ng may katarungan. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa iyong kapwa. Sa halip, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ang mga utos ng Panginoon ay nagbibigay buhay. Ang kautusan ng Panginoon ay ganap. Nagbibigay sigla sa kaluluwa. Ang kanyang mga utos ay maaasahan. Nagbibigay karunungan sa payak. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid. Nagpapasaya sa puso. Ang kanyang mga utos ay malinaw. Nagbibigay liwanag sa paningin. Ang paggalang sa Panginoon ay dalisay at nananatili magpakailanman. Ang kanyang mga pasya ay totoo at lubos na makatarungan. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, o Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag dumating ang Anak ng Tao na may dakilang kaluwalhatian, kasama ang mga anghel, uupo siya sa trono bilang hari. Titipunin sa kanyang harapan ang lahat ng bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao, gaya ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan at ang mga kambing sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Sapagkat ako'y nagutom at pinakain ninyo, nauhaw at pinainom ninyo, naging dayuhan at tinanggap ninyo, walang maisuot at dinamitan ninyo, nagkasakit at dinalaw ninyo, nabilanggo at pinuntahan ninyo." Itatanong nila, "Panginoon, kailan ka namin nakita na nagutom o nauhaw, naging dayuhan o walang damit, may sakit o nasa bilangguan?" At sasagot ang hari, "Anuman ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, sa akin ninyo ginawa."
Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin sapagkat ako'y nagutom, ngunit hindi ninyo pinakain. Nauhaw, ngunit hindi ninyo pinainom. Naging dayuhan, ngunit hindi ninyo tinanggap. Walang damit, ngunit hindi ninyo dinamitan. Nagkasakit at nabilanggo, ngunit hindi ninyo dinalaw." At sasabihin niya, "Anuman ang hindi ninyo ginawa sa pinakamaliit sa mga ito, hindi ninyo ginawa sa akin." At sila'y paroroon sa kaparusahan. Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Mga kapatid, napakalinaw ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Hindi tayo hahatulan base sa dami ng ating alam, hindi sa haba ng ating panalangin, hindi sa dami ng ating posisyon o impluensya, kundi sa pag-ibig na ating isinabuhay. Sa unang pagbasa, sinabi ng Diyos, "Magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal." Ang kabanalan ay hindi lamang panlabas na ritual. Ito ay pagiging tapat, makatarungan, at mahabagin sa kapwa. Sa Ebanghelyo naman, ipinakita ni Jesus kung paano sinusukat ang kabanalan. Pinakain mo ba ang nagugutom? Tinulungan mo ba ang nangangailangan? Dinalaw mo ba ang may sakit? Ang Kwaresma ay hindi lang pag-aayuno sa pagkain. Ito ay pag-aayuno sa pagiging makasarili. Maaring hindi tayo magnanakaw, ngunit nagkukulang ba tayo sa malasakit? Maaring hindi tayo nananakit, ngunit nagiging manhid ba tayo sa paghihirap ng iba? Ang malalim na mensahe ngayon ay ito. Nakatago si Kristo sa pinakamaliit. Kapag tumulong ka sa mahirap, si Kristo iyon. Kapag umintindi ka sa nagkamali, si Kristo yun. Kapag nagbigay ka, kahit kaunti, si Kristo yun. Mga kapatid, darating ang araw ng paghuhukom. At ang tanong ay, hindi gaano ka kayaman, kundi gaano ka nagmahal. Ngayong Kwaresma, subukan natin gawing konkretong pag-ibig ang ating pananampalataya. Magbigay kahit maliit, magpatawad kahit mahirap, magmalasakit kahit walang nakakakita. Sapagkat ang bawat maliit na kabutihan ay may walang hanggang halaga sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita kita sa mga nangangailangan. Buksan mo ang aking puso upang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. At tulungan mo akong mamuhay na handa sa araw ng iyong pagdating. Amen.